Okay, magandang araw muli mga kababayan. Ito pag-usapan na naman natin itong interview kay VP Sara dito sa May Dahig. Meron siyang binunyag dito patungkol nga sa sinasabi ni Claire Castro na ang VP Sara ay fake news, no? Sa kanyang sinasabi patungkol nga dito sa Tantoco overdose, kung saan kasangkot nga dito si Lisa Marcos. Ganon din mga kababayan, at binanggit ito ni VP Sara sa May Dahig nga sa mga kababayan at mga Pilipino kung saan ang kasabwatan ng Marcos administrasyon at saka itong ICC. Kaya ito magandang pakinggan itong interview kay VP Sara kasi maunawaan natin, maliwanagan natin ang mga patungkol sa nangyayari dito sa ICC. At ito, pakinggan po natin ito si VP Sara sa mga katanungan at interview sa kanya dito sa May Dahig. Na sabi ng ni spokesperson na Attorney Claire Castro na sa inyo daw nanggagaling yung fake news tungkol doon sa kay Tantoco, Paulo Tantoco. Ano pong niyo doon, comment niyo doon sa mga lumabas na balita po sa US? Hindi po sa akin galing yung autopsy report, no? Galing po yun sa Los Angeles County na autopsy report at nakalagay talaga doon na drug overdose o cocaine, effects of cocaine ang kanyang rason sa pagkamatay. At bago yan, meron ding lumabas na ba't tawag nito? Report. May lumabas na report na galing din sa local government unit ng Los Angeles yung pag-imbestiga sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Opo. Yung nga pong lumalabas ngayon, parang ang nangyayari, parang sa inyo daw po yata lumabas yung gano'n na parang pinalalabas siya na fake news, ano? Kaya yung inilabas ninyo, kaya ngayon sabi nila yung mga lumabas na report is tampered daw yon, inedit daw po yon, at meron silang pinapakita ngayon na yung kopya na yun daw yung totoong report. Sandali sir kasi kailangan mo ako bigyan ng context. Totoong report ng autopsy, ng autopsy sir. Mabibili po, pwede pong mag-request ang lahat ng tao sa Los Angeles County ng copy ng autopsy report. At pwede pong ma-check ng lahat kung totoo o hindi yung sinasabi ko base sa official copy. Huwag na natin basihan yung kopya na hawak ko. Kumuha na lang tayo ng bagong kopya doon sa Los Angeles. Okay. Message po ninyo sa mga kababayan natin nandito at saka sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood dito sa live streaming. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanilang patuloy na pananawagan na siya ay ipauwi na sa Pilipinas, sa patuloy nilang pagdarasal para sa kanyang kalusugan, at sa patuloy nila na pakikipaglaban sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa ginawa nila na extraordinary rendition kay Pangulong Duterte, at syempre sa pagkontra sa ICC dahil dito sa kaso na wala namang ebidensya. Maraming pong salamat. Ma'am, pwede pa abol? Okay. Sige, si Anton sa Isimenay. Thank you, ma'am. Magandang tanghali po. Sorry sa... Ma'am, sinasagawa ngayon ang Free Rally Duterte dito sa Dahig, then Metro Manila and Davao City. Bakit hindi dapat tumigil ang Pilipino sa panawagan na dapat palayain si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Oo. Una-una nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa Dahig. Marami ang nagbiyahe at marami ang wala pang tulog. At lahat ay gumastos ng sarili nilang pera para ipakita ang suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit hindi natin tigilan yung pananawagan natin na injustice na ginawa sa kanya? Dahil dapat makita ng buong mundo kung ano yung collusion na ginagawa ng ICC at ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Nagpapagamit ang ICC sa administrasyon ni Marcos, at si Marcos naman ginagamit niya ang ICC para malayo, makulong o mawala
si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Kasi kung maalala ninyo, bago siya dinala dito sa Dahig ay si dating Pangulong Duterte ang foremost staunch critic ng administrasyon ni Marcos. At para sa kanila, ayaw nila ng merong oposisyon o ayaw nila na merong kumukontra sa kanila. At hindi nila naiintindihan na ang essence ng demokrasya ay ang pag-alaw o pagtugot sa Tagalog. Payag. Pagpayag na merong oposisyon o na nasasabi ng ating mga kababayan kung ano yung mga mali sa tingin nila na ginagawa ng administrasyon. Thank you, ma'am. Additional po, ma'am, meron pong iba't ibang issue ngayon ang tila kinokonekta sa mga Duterte, gaya ng missing sa Bongero case, and then sa tingin po ninyo, ma'am, hakbang ito para matabunan ang tunay na mga issue na kinakaharap ng bansa? Yes, oo. Matagal mo na sinasabi yan. Noon pa lang kinestyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, ang kapasidad ni Pangulong Marcos sa kaisipan niya dahil sa kanyang alleged drug addiction at cocaine use ay hinabol-habol na nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong kinestyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga blanco sa budget na pinirmahan ng mga members ng bicameral committee at ng presidente ay tumindi yung kanilang pagpapanigurado na hindi na makapagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. That is stifling dissent, and that is not democracy. Okay, ma'am, may tatanong po ako sa inyo. Kayo po nakikita po kayo ni dating Pangulo. Kumusta po yung talagang yung totoong kalagayan po niya, kasi meron ng mga espekulasyon na butot balat na daw po siya, na hindi na daw umiinom ng gamot. Kayo po makakapagsabi dito dahil kayo po ang nakakakita sa kanya talaga sa detention tent na nakakausap. Totoo yun. Sinabi ko na dati, no, hindi nyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. So, payat talaga siya. Pero hindi naman siya yung payat na malnourished dahil merong medical officer na nakatingin sa kanya at sa kanyang kalusugan at kalagayan. So, hindi siya nanghihina kasi kumakain naman siya. Pero payat siya. Hindi dahil sa sakit. Ang duda ko ay dahil mahina siyang kumain at dahil sa kinokontrol din yung kanyang timbang dahil siya ay may diabetes. Ma'am, okay lang? Additional pa? Yes, sir. Ma'am, sinisisi po ngayon sa Dolomite Beach ng Duterte admin ang baha doon sa Maynila. Sangayon po ba kayo dito, ma'am, na dapat masagutin ng gobyerno kung nasaan ang 5,500 plus flood control project dahil ngayon ay lubog din sa baha ang iba pang lugar sa Pilipinas? Oo. Dapat kasi ang gobyerno kapag merong reklamo o merong mali silang nakikita, hindi sila nagtuturo ng ibang tao. Ang gagawin nila ay sasabihin nila sa mga tao, ang gagawa namin ng paraan na hindi na babaha dyan sa lugar ninyo kapag merong malakas na ulan o merong bagyo. Ganon ang tamang governance at ganon ang tamang pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi yung kapag merong nakitang mali ay magtuturo ng ibang rason o magtuturo ng ibang tao. Okay lang, ma'am? Yes, sir. Thank you. Ma'am, last issue, other issue po. As you stand on online gambling, usap-usapan po ito ngayon, ma'am, sa Pilipinas, since marami na po ang naiingganyo dahil pinopromote po ng mga artista o influencer. I am against online gambling. So, hindi ako sang-ayon
sa lahat ng klase na pagsusugal online dahil hindi nakokontrol ng mga magulang ang access ng kanilang mga anak dyan sa internet. At napakadali, ginawang pinakamadali ang magsugal sa online para madaling makuha ang pera ng mga tao. At pag ikaw ay nalulong na diyan sa online gambling ay nagkakaproblema na ang pamilya dahil nalulubog na sa utang yung mga kababayan natin. Kaya okay ako sa regulated na gambling na hindi lahat nakakapasok doon at hindi lahat nakakasugal. Pero kapag nilagay mo siya online na hindi na natin nakukontrol kung sino yung makapagbukas ng account para magsugal, ay hindi ako sang-ayon doon dahil nakakasira ng pamilya yon at nakakasira ng kinabukasan ng kabataan. Tama. Okay. Last ma'am, okay lang? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ngayon ma'am, kasi yung mga Duterte supporters at ang mga Pilipino ay medyo hopeless po sila ngayon sa administrasyon. Ako din, At ngayon ay umaasa po sila sa 2028 na ikaw po yung magiging presidente. Ngayon, meron po ba kayong mensahe para magkaroon sila ng pag-asa sapagkat sila po ang sama na kami ma'am. Halos ngayon ang mga Pilipino ay umaasa po sa inyo sa 2028. Ngayon, ano po yung mensahe natin sa bayan lalo sa Sangayon ako sa iyo, sir, nararamdaman ko talaga ay hopelessness and frustration. Dahil nagsayang tayo ng 3 taon. At nagmamadali tayo. Dahil ang Pilipinas ay nasa last 2? Ano na tayo? Second to the last na tayo doon sa region natin. At ayaw natin ng ganun. Dahil ang mga anak natin, ang mga future Filipinos, ayaw natin nabigyan sila ng bansa na wala silang magandang kinabukasan. Kaya nga po, nakikita ninyo ang dami-dami nating mga kababayan na umaalis sa Pilipinas dahil wala silang makitang oportunidad at walang magandang kinabukasan para sa pamilya nila doon. Ang gusto natin, ang vision natin ay isang bansa na hindi ka aalis dahil sa pangangailangan. Aalis ka dahil sa kagustuhan. Yun ang pangarap natin para sa atin. Ayan nga mga kababayan, napakaganda ng mga sagot ni VP Sara sa mga katanungan sa kanya. At ito nga yung sinasabi ni Claire Castro na fake news, yung nilabas ni VP Sara na patungkol nga ito sa may Tantoco issue na overdose, ay sinagot nga ni VP Sara na ito ay hindi fake news. Ito ay galing sa mga police report ng Beverly Hills at sino ay pwedeng kumuha nito mga kababayan. Ganon din at binanggit ni VP Sara dito na ang sabuatan nga ng administrasyon ni Bongbong Marcos at saka ng ICC ay tila panagkaroon ng katotohanan nga to ay malabo nga yung interim release na hinihingi ng kampo ni PRD. Dahil nga sigurado na pipigilin niya ng administrasyon yung interim release ni Pangulong Digong dahil nga kasabot itong ICC nito. Kaya mga kababayan, ang tabi lang tayo patuloy natin bantayan itong kilos nitong administrasyon to. At alam naman natin talagang ang galawan ng gobyerno nito ay talaga namang gustong babagsakin itong Duterte family, dahil ito'y hadlang sa kanilang agenda na magpatuloy sa kapangyarihan na maging hawak nila itong ating bansang Pilipinas. Kaya suportahan natin itong Duterte dahil alam na po natin na itong pagpapadala sa dahig itong si Pangulong PRD ay ito illegal, at talagang hindi ito tumaan sa tamang proseso dito sa korte natin dito sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, at
Kung bago ka lang sa aking channel, yan, please like and subscribe para updated ka sa aking mag-upload video. Bye-bye po and God bless.